Naniniwala na sa malas itong si Coach Doc Rivers ng Milwaukee Bucks. Ayon pa sa kanya, "I don't think it looks great personally. There's something that is there and it keep happening." Meron daw something sa kanilang kupunan na gumigimbala at patuloy raw itong nangyayari. Hindi sila nananalo ng mga laban. Ngayon na injured pa itong si Giannis, mga idol. Pangalawang beses pa na non-contact injury. Delikado po ito. Sa pinakalites po na impormasyon ay nasa 4 to 6 weeks ang recovery nito sa kanyang calf strain injury. Honestly mga idol, gusto po talaga ni Giannis na manatili sa Milwaukee Bucks. Pero parang yung mundo na ang nagbibigay sa kanya ng signs na iwan niya na ito. 1 win sila and 5 losses sa kanilang huling 6 na mga laban. At ngayon, na-injured pa siya at hindi pa sila nanalo sa kanilang laban kontra Nuggets kung saan walang Murray, Nikola Jokic, Brown, and Valanciunas. Kaya sa ngayon ay hindi ko po masisisi itong si Coach Doc Rivers sa kanyang nararamdaman na mayroong something sa kanilang kupunan na parang tumutulak sa mga pangyayaring ito na patuloy pong nangyayari sa kanila. Agresibo na si Rich Paul sa kanyang kliyente na si Anthony Davis at sa katunayan tinawagan niya na ang Dallas Mavericks na dapat na hindi na ito makarating pa sa trade deadline at nais niya nang makita kaagad na kanilang iti-trade itong si Anthony Davis sa ibang kupunan. Sa madaling salita ay parang inuutusan po nitong si Rich Paul ang Dallas Mavericks. Grabe itong kapangyarihan ni Rich Paul mga idol na kanyang inuutusan itong Dallas. Gayon pa man hindi po ganoon kadali na mai-trade itong si Davis sapagkat kailangan na mayroong demand sa kanya sa merkado. Mayroong kupunan na gustong makuha siya. Kung sakaling wala, syempre mahirapan ang Dallas dyan na ibigay siya. Pangalawa, hindi naman po porket na mayroong offer ay pwede na. Nasa Dallas Mavericks kung kanilang magugustuhan ang offer na yan bago nila maisagawa ang trade. Kaya hindi po basta-basta na magagawa ito ng Dallas Mavericks. At alam mismo yan ni Rich Paul. Sa ngayon kabilang po ang Warriors sa mga gustong makuha itong si Davis. Subalit marami po ang mga NBA insider na naniniwala na mukhang nagbago na ang kanilang priority sa ngayon considering na na-injured pa si Jimmy Butler. Nakatuon pa rin ang kanilang focus kay Kuminga. Itong si Anthony Davis ay nasa kanilang listahan pa rin naman. Pero hindi po ganoon kataas ang chance na sila ay mag-trade para sa kanya. Usapang Warriors, tinanggihan mismo ni Kuminga ang 15 million offer sa kanya ng Sacramento Kings at mas pinili niya ang 45 million ng Golden State Warriors sa kanya for 2 years. Alam kasi ni Kuminga na mas mataas pa ang kanyang value. Pero sa ngayon, tama nga lang ba ang kanyang ginawa na kanyang hinindian ang Kings? Sa ngayon mga idol ay patuloy pa rin namang ginagawa ng paraan ng Golden State Warriors na kanilang may trade itong si Kuminga para matapos na ang lahat ng ito. At kailangan din naman nila ng pagbabago sa kanilang kupunan dahil nga na-injured pa si Butler. Kailangan nila ng isang opsyon na magbibigay ng impact sa kanila mala Jimmy Butler.